kachika, good evening! So, andito na naman tayo sa gabi na. It's already 9:15 ng gabi. So, ngayon is, pag-uusapan natin ngayon ay, nakita nyo naman sa title na dapat meron ka nito sa iyong tindahan. So, ang ano natin ngayon is, ano ba yung mga produktong dapat meron ka sa iyong tindahan? Dahil ito ay mga basic lang naman. So, magbibigay ako ng 10 produkto o 10 product na pwede mong ilagay sa iyong tindahan. So, ano ba yung mga basic needs natin na dapat meron ka sa isang tindahan? So, ako naman is, meron naman ako nito. So far, meron ako lahat nito. So, ito yung kasi yung napansin ko na kailangan talaga meron ka nito sa yung tindahan. So, bibigay ko na, is dapat meron kang bigas. So, everyday, nagluluto tayo ng pagkain. So, dapat meron kanyang bigas. So, ang bigas is, pwede mo siya per kilo or pwede mo siya may benta na per sack. So, nakadepende kung retail, pwede ka per kilo, and then kung gusto ka naman mag-wholesale is per sack ang ibenta mo. Pangalawa, yung pang breakfast. So, dapat meron kang mga frozen products, meron kang itlog. Itlog kasi is usually ito yung mga binibili natin pang morning kasi nga pang agahan. So, dapat meron kang itlog, meron kang mga mantika, yung mga everyday natin na binibili o yung mga kailangan. Meron kang asukal, kape, dapat ganyan. Meron kang mga product na ganyan. So, sa kape, dapat meron kang yan. Klase-klaseng kape, gatas, ganyan, asukal. So, yan ang pangalawa natin. So, pangatlo is dapat meron ka ding alcohol and beverages. So, sa alcohol, mga kachika, kailangan mo siya ng yung mga beer, Red Horse, ano pa yan, mga Tanduay, Emperador, mga Tanduay Select. So, usually, yun yung mga hinahanap na mga manginom. So, yan ang nila, binibili. So, and then sa mga beverages, meron kung mas sa inyo ang Coke. So, syempre mga kachika, kung ano yung hinahanap din ng customer, dapat nililista mo din para pagdating ng magkumpra ka o mag-grocery, at least alam mo na yung mga hinahanap ni customer. So, yan. Yung pangatlo natin is alcohol and beverages. So, meron kang Coke, sa pambaon sa eskwelahan, yung mga Vig 250 or Zesto, meron kang mga Yakult, mga Dutch Mill. So, naka-ready na yan dapat sa ating refrigerator. And then, dapat meron kang canned goods. Kasi, ang canned goods, yan yung mga tinatawag nila na, yung pangmadalian na ulam. So, kapag parang napagod ka, kakaisip mo ano yung lulutuin mo, at least meron sila mabili agad na canned goods ready to eat na. So, and then, yung mga noodles, yan, panglima, noodles, pansit canton, yan ang isa pa ng mga produkto na mabenta. Kasi nga, yan yung mga pangmadalian na mga pagkain na hindi na kailangan magluto or magluto pa din, pero mabilis. And then, syempre, of course, sabon. Dapat meron kang mga sabon. Meron kang mga powder, soap powder, bar, yung panligo. Yan. Kung ano yung hinahanap na customer na product, yun na lang yung ililista mo. Para pagdating ng grocery, hindi ka na mawerla sa kakahanap kung ano or kakaisip kung ano yung kukunin mo na sabon. And then, dapat meron ka ding mga different types of biscuits. So, ang sa akin naman dito is mabenta is yung cream o Fuji bar, yung mga ganun, mga soda like, yung mga crackers like Skyflakes and Ribisco. And then, dapat meron ka ding candy. So, ang candy ngayon, mahal na. So, binibenta, sa klase-klase ng candies, sa amin dito, binibenta na namin na
3-5. Yun yung, or 3-5 sa Bisaya. So, yan yung bentahan ng mga candy ngayon. Yung sa Wiggles namin is 3 pesos na. So, yan. May mga chocolates din. Cloud9, Chocomocho, Chowi Choco, ganun. Klase-klase ng mga candies like Max. Depende kung ano yung hinahanap ni customer. And then, of course, dapat meron tayong junk foods. So, sa junk foods naman is makapili ka naman kung ano yung hinahanap din ni customer, yun na din yung ilista nyo para pagdating ng grocery, hindi na kayo nahihirapan kakahanap kung ano yung ibebenta nyo. And then, last of course, but not the least, yung ice natin. Importante, meron tayong ice kasi yung mga walang, like, lalo na sa downtown area, gahanap yan palagi ng ice. Kasi, yung mga nagbo-boarding house, yun, hinahanap nila palagi. Kasi, ko na yan kabisado ko na yan, yung nagtinda ako sa downtown. Laging hinahanap yung ice, mabenta, ice water. Yan. Yan yung mga tips ko, 10 ideas na pwede natin ilagay sa ating tindahan. And then, of course, tips na din, mga kachika, na yung mga, talaga, yung mga nililista, kung ano yung madalas nilang hinahanap, talagang yun dapat ang ating maramihan na kukunin. Para hindi tayo yan, alam mo yun, yung sa sa pag-grocery, hindi tayo naubusan ka agad niyan, tapos bibili ka. So, sayang yung time mo, na masara mo yung tindahan, kung walang magbabantay, at saka yung effort. So, kailangan kung ano yung mabenta, dapat damihan na din natin ng kaunti kung mayroon pa tayong extra na pang capital. So, yan muna ang tips ko, mga kachikas, at ito ay muna yung business tips idea muna natin ngayon. So, maraming salamat sa pakikinig, patuloy na pagtangkilik, at sana hindi kayo magsawa sa aking mga sa aking content. So, mag-suggest lang kayo, mga kachika, kung ano yung mga pwede nyong i-suggest or i-comment nyo kung ano yung pwede nating i-vlog. Kasi, na-inspire din ako kay Ate JB at saka yung kanino ba yun na vlog. Meron akong nakita. Yung, nakita ko yung sa ticket puncher ni Ate JB. Since hindi ko pa yun magamit, mga kachika, yung, kasi hindi screen yung tindahan ko. Kaya hindi ako makabili nung parang hook or yung nila, yung parang isabit nila sa screen. So, hindi ko yun magawa kasi hindi naman screen yung. So, yun nga, mga kachika, hindi ko pa magamit yung ticket puncher at saka yung, yung pansabit kasi hindi naman screen yung aking tindahan. So, maybe next time, magagamit ko na yon kung maisipan ko nang ipa-screen to. So, as of now, hindi pa pwede. So, hanggang dito na lang muna, mga kachika, at maraming salamat sa patuloy na suporta na ibinigay ninyo sa aking munting channel. Sana po sa susunod na aking vlog, suportahan nyo pa din. So, maraming salamat, mga kachika, and good night. Bye-bye po.